nakaputol na tayo ng pang-flooring. Ang kapal ng pang-flooring natin, no? Sobrang naman kapal ng nabili natin. IPMM din. Dandahan ko lang baka mag-overheat yung ating kuan. Ito. Tasan natin. So, welding lang yung butas natin dito. Kapal yun. Okay. Ayos.
So magandang araw po. So ngayon na sitting natin itong heavy duty. Yan. Ito. So bali kuan ito. Apat na piraso ito ang isi-sitting natin. Ito may 6.5 na sitting natin. So yan, bubutasan pa natin yan at lagyan ng nozzle yung dalawang heavy duty. So yan po yung pa natin ngayon. Ito pwede na itong lagyan ng intake para pwede natin i-spire mamayang hapon. Okay. Magandang araw po. So ngayon bubutasan natin itong nozzle burner ni Sir Jake. Ito naman kay Sir Ruel taga Cabanatuan. At ito dalawa itong kay Sir Ruel taga Cabanatuan, 8 inches at saka 6.5. So ito mabutasan muna natin. Ito po, bali nabutasan na po natin. So yan, ito po yung sa 0.5 na labas pasok. Ito naman sa heavy duty na dalawa. So number 2, ito may numbering po tayo dahil dito nakasiting. So ready to test-fire na po ito, hindi pa natin ipinipent. So ready to test-fire na natin para po hindi hindi po siya tawag ito. Yan. So ito. So, isa lang po ito na design. So sa kuha na lang, sa laki na lang po tayo diferensya. Sa holes na lang po nag-diferensya. Yan. So yan. Ready to expire na po ito. Expire natin ito mamaya. Okay. Mayroon na naman tayong heavy duty na iti-expire, no? So 3 piraso po ito. So ito lang po unang iti-expire natin. So una, papuyin natin. So lagyan muna natin ng oil. Yan. Yan. Tapos tingnan natin dito. So papunduhan lang po natin ng oil bago natin siya yan. Okay. So papuyin ko muna. Ito na po yung apoy niya. So yan, papatungan na po natin ito ng kaldero. Yan. Ang patak niya ay yan, napatong na po natin yung kaldero, no? So yan po yung apoy niya. Okay siya, no? Layo natin kaunti yung blower niya kasi may initan mainit. So yung problema pala ng may halo na tubig, yun yung apoy niya. Yan, makikita nyo. Tapos puputok-putok po yan sa ilalim kasi nga yung sa intake niya, tingnan nyo, parang kumukulo na tubig. Yan o, yan makikita o, diba? So yan po yung apoy niya pag may halong tubig. Hindi po natin makikita yung blue flame niya. Pero patayin natin dito para maubos yung tubig niya. Makikita natin yung blue flame niya. Yan, hintayin natin. So ito na po yung apoy niya. So try natin pahinaan. Kalahati lang po. Yan. So yan yung apoy sa kalahati. Yung kulo niya. Yan, kumulo na po siya. So try natin pa pressurize. Yan, pressurize. Napakaganda ng pressurize niya. So naghahalo talaga yung puti at saka blue. Pag ganyan na indikasyon na naghahalo yung puti at saka blue, napakainit po yan. So yan. Napakaganda po yan na apoy pag maghahalo yung puti at saka blue flame. So ayos na ayos yan. So Sir Jake, ito na po yung apoy ng inyong kalan. So pa-confirm na lang kung okay na po ba ito sa inyo para po ma-paint na po natin ito, mapadala sa inyo. So may nakita tayong problema kaunti dito. Nasubraan ng grind ng pamangkin ko dito. So nasubraan yung panipis. So tatapalan natin yan ng welding bukas para mawala yung leaking niya kasi dyan yung nakaproblema natin. So ayan po sir, so napakaganda po. So try natin ipahinaan number 3. So ayan yung kulo niya.
So try natin pa pressurize. Yan. Yan yung pressurize niya. So 80 watts po yung gamit natin na tangke, na blower. So yung tangke niya ay sabit-sabit lang po dito sa taas. Yan. Yan yung tangke niya. Sabit lang po siya, no. Yan, no. So okay na din siya. Yung dalawa, bukas na po yan. Paglutuan po natin yan ng kambing para matispire natin. Kasi ngayon, hindi natin makakuha kasi napakainit. Tapos, mas maganda bukas na lang para hindi sayang yung apoy. May lulutuin tayo eh. Okay, yan. Magandang gabi po. Yan, thank you po sa panonood. Sa bago pala ito sa ating channel, please subscribe at i-click nyo ang notification bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong mga video. Yan, thank you. Magandang gabi po.